Hello mga people, hello mga kapitbahay, sa mga loyalist na mahal ko, sa mga DDS na nang-aaway, maging sino ka man. Halika na at meron tayong pag-usapan. Sa video na ito, makinig ka lang hanggang sa maubos ang oras mo. Matagal nang natapos ang SONA, pero hanggang ngayon, hindi pa ako makamove on dahil that's the best SONA I have ever heard. At ang pinaka-the best na narinig ko, kumuha ng aking atensyon ay ang sinabi niya, mahiya naman kayo. At marami ang tao na nagustuhan ang sinabi niya na yan. Dahil hindi niya ito sinasabi sa buong mundo. Hindi niya ito sinasabi sa atin, kundi sinabi niya mismo sa mga nasa harap niya. Alam niyo ang SONA, report ito ng Pangulo sa buong sambayanang Pilipino. Sa Pilipinas, kung saan siya namumuno. Pero ang SONA ng Pangulo ay hindi na para sa lahat-lahat. Nakafocus ito sa mga kaharap niya noong araw na yon. May mga senador, may mga congressman siguro na hindi umaten, pero para sa kanila lahat. Sa lahat ng mga namumuno at opisyal ng Pilipinas, ang SONA ay para sa kanila. Most of the points of the SONA ay para sa kanila. Dito natin nakita na kahit ang ating Pangulo ay malambot, soft-spoken ba? Pero yung power, yung strength ng salita niya, ramdam na ramdam mo talaga. Kahit nga yung mukha niya habang sinasabi niya ito, nakikita mo na para pa ding anghel. Pero ramdam mo yung firmness ng kanyang mga salita. Hindi siya nagbibiro at hindi rin siya nagsasalita lang. Nagsasalita siya bilang isang pinaka-mataas na pinuno ng ating bansa. Pero hindi rin niya ipinaparamdam yung kamay na bakal. Hindi rin siya nananakot. Ang gusto niya na gawin ng mga senador at congressman, ng mga opisyal, ay gawin ang mandato nila. Sundin kung ano yung nasa konstitusyon. Dahil kapag hindi mo sinunod, merong batas na hahabol sa'yo. Ang ipinaramdam niya ay yung rule of law. Hindi niya ipinaramdam sa mga tao na siya ay isang pangulo na kailangang sundin. Habang nakikinig ako sa kanya, hindi ko ba naramdaman yung kapangyarihan niya na gusto niyang maramdaman ng tao na siya ay isang pangulo. Ang ipinaramdam niya ay isang batas na kailangang sundin dahil kapag hindi mo sinunod, may kalalagyan ka. Ang nagustuhan ko pa sa SONA ng Pangulo, hindi siya nagtago. Hindi niya nikoveran yung sarili niya sa mga pagkukulang niya. Yes, he is not perfect, so am I. Lahat tayo. Pero yung pagkukulang niya na yun, inilabas niya, ipinakita niya sa tao. Dahil kung tutuusin, hindi lang naman siya ang nagkulang. Pero inakon niya yung mga pagkukulang ng mga senador, ng mga kongresista, ng mga tao sa paligid niya. Dahil bilang isang leader, kung may mali na nagawa ang mga downlines mo, ikaw na leader ang aako. What a humility. Ganun ang isang tunay na leader. At gaya nga ng sinabi ng isang analyst, political analyst na narinig ko, sa 6 na taon ng isang pangulo, kahit sinong pangulo yan, ang unang 3 taon niya ay parang trial and error. Diyan niya masusubukan kung sino yung mga tao, diyan niya makikita kung sino yung mga tao na nasa paligid niya. Diyan niya masusubukan yung sistema na ina-apply niya kung tama ba or mali. At nakita yan ng Pangulo. Kung matatandaan natin, nagtawag siya ng resignation sa mga cabinet secretaries niya. Dahil nakita na niya yung pagkukulang niya. He want to calibrate the system. At itong natitirang 3 years niya sa 6 na taon, gagawin na niya yung best niya. Dahil nakita na niya kung ano yung mali. Kilala na din niya yung mga tao na kailangan niyang pagtuunan ng pansin dahil sila yung gumagawa ng maganda. Sila yung sumusunod. At kailangan na din niyang tanggalin yung mga tao na tatamad-tamad at mabagal. Ang ating Pangulo, ang gusto niya mabilis. Dahil maraming proyekto ang naaantala dahil sa korupsyon at katamaran
kabagalan ng mga tao na nandyan. Pasensya kayo kung medyo nauutal-utal ako dahil wala akong script. Wala din akong note dito para sundan kung ano yung sasabihin ko. Napakaganda yung sona ng ating Pangulo. Sinabi niya yung problema at naglatag na din siya ng solusyon. Nakiusap din siya na magkaisa ang mga tao, natulungan siya, na ipanalangin siya dahil hindi niya kayang gawin ang lahat kung wala tayong pagkakaisa at pagtutulungan. Noong kampanya, kaya tinawag yung team niya na Unity Team dahil he is calling for unity, hindi lamang sa team niya, kundi sa buong mundo. Pero sadyang may mga tao talaga, ganyan talaga at normal yan, na maraming against sa gagawin mo. Naging hamon yon sa Pangulo para pag-ibayuhin pa niya yung ginagawa niya. Hindi niya pinapansin yung mga ibinabato sa kanya, bagkus nakafocus siya. Yun yung maganda sa ating Pangulo. Ang dami-dami alam natin yan. Ang lumalaban sa kanya, tinitira siya, gusto siyang pabagsakin, gusto siya na i-impeach. Ano kayang article of impeachment naman ang gagawin nila para sa Pangulo? At dahil matalino ang Pangulo, habang nasa poder siya ng gobyerno, pagbubutihin niya. In case na pagbaba niya at magsusulong ng impeachment ang mga kalaban niya, hindi yan uubra. Wala silang magiging ebidensya dahil malinis, transparent, at mabait talaga ang Pangulo. Bago magsona ang Pangulo, sabi ni Sara, sigurado daw na sila na naman daw ang titirahin ng Pangulo sa kanyang sona. Mga kasinungalingan daw ang sasabihin niya. Pero may narinig ba tayo about sa mga Duterte or about sa BP na binanggit ang Pangulo? Wala, di ba? Ni ang impeachment, ni ang ICC, wala siyang binanggit. Kaya, soplak na naman itong si Sara dahil sa Pangulo, she is nothing. Parang hindi na niya nakikita ang Vice President. Itinabi na ng Pangulo si Vice President sa gilid ng daan dahil hindi na nga nagtatrabaho. Sabi nga niya, kung wala kang ginagawa, tumabi ka at magtrabaho ako. So, ganun ang ginawa ng Pangulo. She put aside Sara Duterte on the roadside. Kaya maganda yung takbo ng pamamahala ng ating Pangulo. Even our First Lady, grabe, talo pa niya ang mga senador. Talo niya si VP Sara. Mas marami akong nakikita na project ang First Lady kaysa sa Vice President. At salamat dahil nanatili na speaker si... Kaya congrats SMR. Kaya sa ating mga loyalists, patuloy lang natin na suportahan ang ating mahal na Pangulo. Kahit ano pa ang ibato nila sa kanya, maging matatag tayo. Huwag natin siyang iwan dahil magtatagumpay ang ating Pangulo dahil sa ating mga suporta. Shame on you nga pala, Jaime Marcos. Nagsuot ka pa ng itim dahil ang itim ng budhi mo. Kasing itim ng intention mo. Hindi ka nahiya? Grabe, ewan ko sa'yo. Masyado kang kulang sa pansin. Nagseselos ka na ata. Tunay na Marcos ka nga ba talaga? Shame on you din, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Paulo Duterte, Sara Duterte. Di bale, iilan lang naman kayo na hindi dumalo sa SONA. At kung matatandaan natin, ang Davao Region, ang mga congressman sa Davao Region, ibinoto si SMR para manatiling Speaker of the House. Siya yung kinaiinisan ni Babajing, Jaime Marcos at Sara Lustay, Sara Duterte. The more you hate SMR, FL Lisa, PBBM, lalo silang minamahal ng taong bayan. At habang nananatili sa puso nyo ang galit, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. At isa lang ang masasabi ko, ang tatay nyo digong ay hindi makakalabas sa ICC. Doon na siya mabubulok. Yan lamang po. Much love and God bless.